Nang ma-stroke ang asawa ni Laura na si Enteng, doon ay hindi na ito nakatayo pang muli at nakapagtrabaho. Nakahiga lamang ito at siya na lamang ang kumakayod sa kanilang dalawang mag-asawa. Mahal ni Laura ang asawang si Enteng, kaya naman upang maalagaan ang asawa, nagnegosyo ito ng pagbebenta ng mga kakanin sa online at iba pa. Dala ng laging kailangan ni Laura ng tubig sa paglalagay ng puto at iba pa, doon ay madalas at napadalas rin ang pagdi-deliver sa kanya ni Roland ng tubig. Si Ronald ay 20 years old pa lamang, ngunit tila ba sa paulit-ulit na pagdi-deliver sa magandang si Laura, doon ay napukaw ang mata niya sa napakagandang si Laura. At sa tuwing magdi-deliver ay sasalisihan ni Ronald si Laura upang maibigay kay Laura ang kasiyahan na sa binatang si Ronald lamang ang makakapagbigay, gawa ng stroke na at wala ng lakas ang kanyang asawa. Pawisan at tumatagaktak ang pawis ni Laura matapos niya ang 4 na order ng biko na may latik at 2 order ng spaghetti. Hindi sana si Laura tatanggap ng order ngayong linggo dahil naisip niyang magpahinga muna. Dahil bukod sa straight siyang nagtrabaho buong 7 araw, ay nag-aalaga pa siya ng asawang baldado. "Kumain ka na, mahal," sambit ni Laura nang magtungo siya sa asawang nakahiga na lamang dahil na-stroke at utak nito ang naapektuhan. Agad na inayos ni Laura ang higaan ni Enteng at doon ay isinandal niya ito sa pinagpatong na unan. Nang maiayos, ay agad na kinuha ni Laura ang plato na may sabaw at kanin. Naging tahimik lamang ang pagsusubo ni Laura sa asawa. At nang matapos iyon, ay agad siyang tumayo upang maghugas ng platong pinagkainan. Yun lamang ang rotation ni Laura sa araw-araw. Magluluto, maglalaba, mag-aasikaso sa asawa. At matapos iyon ay magbebenta ng mga bilaon ng pagkain upang mairaos lamang ang pang-araw-araw nila. Nang matapos, ay muling nakareceive si Laura ng isa pang order ng pagkain. Tatanggihan na sana niya iyon. Ngunit katulad na lamang ng lagi niyang pinangihinayangan, ay muling gumawa si Laura ng ilang bilaong carbonara. "Nes, padala naman ng tubig dito sa Purok 3. Si Laura nang tumawag sa kumari niyang nagmamay-ari ng isang tubigan sa kanilang baryo. "Sige mare, papadala ko na lamang kay Ronald." Agad namang napakunot ang noo ni Laura. "Hindi ang inaanak kong si Paulo ang maghahatid, mare." "Naku Laura, napilay nitong nagdaang araw lamang, kaya hindi ko muna pinaghahatid." Ang kumari ni Laura sa kabilang linya. Nang maibaba ang tawag, ay muling bumalik si Laura sa kusina upang simulang hiwain ang mga rekado na isasama sa pagluluto. Nang ilang minuto ang lumipas, doon ay naulinigan ni Laura ang motor na tingin niya ay ang tubig na kanina pa niya hinihintay. Katulad ng inaasahan, ay ibang binata na nga ang naghatid sa kanya ng tubig at hindi ang inaanak niya. Ngunit sa paglabas ay napatitig si Laura sa binata. Doon ay napukaw kaagad ng kanyang atensyon sa angking tangkad at medyo seryosong ekspresyon. "Heto na po ang tubig." Si Ronald na agad nakuha ang kanyang atensyon. Muli ay naglakad si Laura upang salubungin ang binata. Agad naman nahiya si Laura nang mapagtanto na sando lamang ang suot niya. "Dito na lamang," turo ni Laura. "Naku ma'am, ipapasok ko na lang nang hindi kayo mahirapan." Hindi naman tumanggi si Laura sa ideyang iyon at agad niyang binuksan ang pinto ng kanilang bahay upang ipasok ni Ronald ang tubig. Pero habang nasa loob sila't naipasok na ni Ronald ang 2 container ng tubig, doon ay hindi niya namalayan na nasa likod niya na pala ang sexy at nakasando lamang na si Laura. Kaya naman nang mapaatras siya ng kaunti, "Eto yung bayad." Si Laura nang makaramdam ng hiya at kakaibang init matapos magdikit ang balat nila ni Ronald. "Salamat ma'am, tawag na lang po ulit kayo kapag kailangan nyo ng tubig." Wika pa ni Ronald. Matapos iyon, hilaw lamang na napangiti si Laura sa binata. Nang makalabas, muli niyang inabala ang sarili sa pagluluto. Ngunit tila ba ang atensyon niya napunta sa binatang magtutubig at iyon na lamang ang nasa isip ni Laura.
hanggang sa makatapos makaluto at mailagay muli sa bilao ang carbonara. Nang lumabas upang ibigay sa delivery boy ang tinda niya, doon ay muling bumalik sa loob ng bahay si Laura upang ayusin ang mga gamit at nadumihan ng mga kaldero. Ilang oras rin siyang abala at pagod. Kaya naman nang makatapos, na mahinga lamang siya at sinilip ang asawang natutulog na nakahiga. Aaminin ni Laura na mula nang ma-stroke ang kanyang asawa, tila ba laging may kulang sa kanyang pagkatao. Ilang taon na rin mula nang ma-stroke si Enteng. May 3 taon na't hindi maitatanggi ni Laura na mula noon hindi na sila nagtabing mag-asawa. Dahil alam ni Laura na wala nang kakayahan si Enteng sa bagay na iyon. At itanggi o hindi, sabik na sabik si Laura sa init ng katawan na hinahanap-hanap niya 3 taon na ang nakalipas. Kaya naman nang mawala ng kakayahan ng asawa niya, tanging siya na lamang ang gumagawa ng bagay na iyon sa sarili. Muli habang naglilinis ng katawan, tanging lagaslas lamang ng tubig sa gripo ang tanging maririnig. Doon ay unti-unting nakaramdam si Laura ng init. Pumikit si Laura ng mga oras na yun at inumpisang gawin ang bagay na iyon. At ng mga sandaling yun, hindi mapigilan ni Laura na maalala si Ronald na delivery boy ng tubig na sa pagkakataong yun ay mas lalo pang kakaiba ang naramdaman niya. Para na siyang magliliyab sa init. Nang matapos sa pagligo ay muli si Laura na lumabas ng CR at napatingin sa silid na walang pinto ng kanyang asawa. Tulog pa si Enteng, kaya naman naisip ni Laura na lumabas muna upang makipagkwentuhan sa kanyang mga kapitbahay na si Lusing. Bakit kasi hindi ka na lamang humanap ng boyfriend, Laura? Tutal naman baldado na yung asawa mo. Si Lusing at umiiling pa. Kawawa si Enteng, naawa ko sa kanya. Si Laura at bumuntong hininga. Maganda si Laura at sa edad na 30, hindi halata sa edad nito ang itsura. Dahil maalaga si Laura sa kanyang katawan at masasabi bang parang isa lamang itong dalaga na walang asawa. Mapayat at maganda ang hubog ng katawan ni Laura. Kaya naman kung minsan talagang may nanliligaw sa babaeng si Laura. Ngunit lagi naman niyang dahilan ay mahal nito ang asawang si Enteng na kung susumain, maaari naman ni Laura na ibalik na lamang ang asawa sa pamilya nito. Pero ang kwentuhan na iyon ay natigil nang mapalingon si Laura sa dumaan na si Ronald at ganun rin naman ang kumari niyang si Lusing na napatingin rin sa binata. Naku, matinik daw ang batang yan. Wika ni Lusing. Nagkibit balikat lamang si Laura at pinagmasdan ng papalayong binata sa kanyang paningin. Bakit naman? Si Laura na nahiwagaan sa sinabi ni Lusing. Gwapo ang batang yun pero ang alam ko, inabandona na iyon ng mga magulang niya kaya palaboy-laboy na lang. Mangulamang si Laura sa sinabing iyon ni Lusing at mas lalong nagka-interes sa binata. Nang matapos ang kwentuhan, muli siyang lumabas sa bakuran ng kaibigan at muling naglakad pa pauwi. Ngunit sa tahimik na paglalakad ni Laura, doon ay muling nag-cross ang landas nila at ang tahimik na si Ronald. Ngayon ka palang uuwi? Tanong ni Ronald nang makita ang magandang si Laura. Gulat man, napangiti na lamang si Laura. Oo, nagtungo ako sa kumari ko. Ganun ba? Hindi ka magpapahatid ng tubig ngayong gabi? Tanong ni Ronald. Lumingon si Laura sa binata. At doon ay nahanap niya ang mga mata ni Ronald na may pagkakulay brown. Hindi maitatanggi ni Laura na may itsura nga si Ronald. At talagang humaling na humaling siya sa itsura nito. Ngunit agad rin niyang ibinaba ang tingin nang maalala ang pagpapantasya niya sa binata. Kung gusto mo'y maghatid ka, utal na sambit ni Laura. Anong oras ba? Maaari ba na gabi ko ihatid? Wika ni Ronald. Doon pa lamang ay sa tono ng pananalita ng binata. Tila ba, nauunawaan na ni Laura ang ibig sabihin ni Ronald. Dahil sabik si Laura, hindi na rin naman niya tinanggihan ang alok ni Ronald na tubig. Nang maghiwalay sila ng landas, kinakabahan man, doon ay sinuklian ni Laura nang matamis ng ngiti si Ronald. Nang makapasok sa bahay, katulad ng laging naaabutan ni Laura, tahimik ang buong paligid at
at walang kabuhay-buhay. At katulad ng lagi niyang ginagawa, ay agad na nagsasaing si Laura ng kanin upang hapunan nila ng kanyang asawa. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nagbago ang isip ni Laura at dinagdagan ng pagsaing ng kanin at ilulutong ulam. Ilang minuto rin ang lumipas nang makatapos si Laura sa kusina at nang pumatak ang 7:00 ng gabi. Doon ay kakatapos lamang niyang maligo at pinakain naman ng asawang si Enting. Tahimik lamang niyang pinapakain ng asawa. Ngunit ang isip ay tila ba lumilipad sa binatang si Ronald na mamaya lamang magtutungo na sa kanya upang maghatid ng tubig. Tumitig si Laura sa kanyang asawa na matapos uminom ng tubig, pumikit ng muli. Ayaw man niyang magtaksil, ay tila ba hindi na mapigil pa ni Laura ang init ng katawan na tila ba bumabalot sa kanya. Dahil itanggi man, talagang may kulang sa pagitan nila ni Enting na kailanman hinding-hindi na nito mapupunan. Agad na napatayo si Laura nang maulinigan ng motor mula sa labas. Kaya naman muli ay inayos ni Laura ang suot niyang bestida at muling hinagod ang buhok upang maging kahali-halina sa binatang si Ronald. Nang tunguhin ni Laura ang pinto, pagbukas pa lamang niya, si Ronald na agad ang bumungad sa kanya. At doon rin ay halos magulat si Laura nang bigla na lamang siya nitong yapusin na tila ba uhaw na halik. Hindi naman nagpatinag si Laura dahil bukod sa 3 taong hindi niya nararanasan ng bagay na yun, muli ay halos gisingin ni Ronald ang kanyang katawang tao. Ang bango mo naman, Laura. Nasabi sa akin ni Ate Nes na baldado daw yung asawa mo. Si Ronald matapos ang halik. Kung ganoon, matagal ka na sigurong sabik, no? Hindi naman umimik si Laura at muling hinawakan ng panga ni Ronald upang halikan muli. Wala siyang oras para sa mga usapan dahil sa mga oras na yun ay ang nais ni Laura mapunan ang pagkasabik sa init na noon pa man lagi niyang inaasam kay Enting. Hindi na nagpaawat pa si Laura at doon na sila inabutan ng binatang si Ronald sa kusina na halos malapit lamang sa walang pinto ng kwarto ng kanyang asawa. Ginawa ni Ronald ang bagay na talaga namang makakapaghatid sa kanya sa dulo. At tagumpay naman niyang narating yun. Ngunit maya-maya, agad niyang pinigilan si Ronald nang nais niyang gawin ang bagay na pareha silang masisiyahan. Hindi pa ako handa, Ronald. Pigil ni Laura ng matauhan at bumaba sa lamesa para ayusin ang sarili. Bakit naman? Basta hindi pa ako handa, masyadong mabilis ang nangyari. Paliwanag ni Laura na hindi makatingin sa binata. Hindi naman nakipagtalo si Ronald at naunawaan ang sinabi ni Laura. Naintindihan ni Ronald na masyado ni Laura na mahal ang asawa. Kaya naman nang matapos magsabay kumain, doon ay kahit bitin, napilitan na lamang na umuwi si Ronald. Matapos ang kasalanan na iyon, agad na naligo si Laura. Muli ay napapikit na lamang siya ng mariin at napahilamos sa sarili nang mapagtanto ang kasalanang ginawa niya. Nadala siya kaya hindi siya nakatanggi. Ngunit kapag nakikita ni Laura ang maamo at gwapong itsura ni Ronald, tila ba mas nahuhumaling pa siya at nais niyang ulitin ang bagay na iyon. Konti lang ang nakain mo, Enting. May masakit ba sa'yo? Tanong ni Laura na halos 2 kutsara lamang ang nakain ng asawa. Hindi naman kumibo si Enting, kaya naman bumuntong hininga na lamang si Laura at niligpit ang pinagkainan ng asawa. Nang matapos pakainin at muling bumalik si Laura sa kusina ay siya naman ang kumain. Naging tahimik lamang ang pagkain niya at nagbukas ng cellphone upang tignan ang mga order na kukuhanin mamaya lamang. Muli ay napatayo si Laura nang maulinigan ng motor na tingin niya ay iyon ang pipick up ng mga order. Ngunit napuno ng pagtataka si Laura nang imbis na ang rider na taga-pick up ng pagkain ng naroon, si Ronald ang naroon na may dalang tubig. Alam kong kukuha ka ng tubig kay Ate Nes mamaya, inunahan ko na. Si Ronald nang umisi kay Laura. Agad namang napaiwas ng tingin si Laura nang bumaba ang tingin ni Ronald. Tumabi lamang si Laura nang pumasok si Ronald.
Nang tumalikod si Laura para sana abalahin ang sarili sa pagliligpit ng kinainan at pinaglutuan ng puto, halos manigas ang katawan ni Laura nang maramdaman ang pagyakap ni Ronald sa kanyang bewang. "Namiss kita, Laura," bulong ni Ronald at hinalikan si Laura. "Kakakita lang natin kagabi," wika ni Laura at napakagat ng ibabang labi. "Ewan ko ba, sabik na sabik ako sa'yo," wika pa ni Ronald, kaya hindi niya na pinigilan ito sa kagustuhan. Walang naging pakialam si Laura ng mga oras na yun. Nagpatangay lamang si Laura sa init ng katawan at nagpalamon sa matinding pagkasabik. Ngunit nang matapos nilang gawin ni Ronald, doon naman ay labis na pagsisisi ang nangyari kay Laura. "May problema ba?" tanong ni Ronald. Umiling naman si Laura habang ang ulo ay nasa bisig ni Ronald at nakahiga sila sa kama na kung saan kama ni Laura at ang asawang si Enteng. "Wala naman, naisip ko lang na mali ang ginawa natin, Ronald." Si Laura na napatingala sa binata. "Hindi mali yun, Laura. Iwan mo na lamang si Enteng at sumama ka na lang sa akin." Doon ay nakapag-isip ng mabuti si Laura at katulad ng nais ni Ronald, iyon ang sinunod ni Laura. Ginawa ni Laura ang inutos ni Ronald na ibigay na lamang muli si Enteng sa pamilya nito at doon sumama si Laura kay Ronald na siya ngayon kinakasama ni Laura. Naging masaya si Laura sa piling ni Ronald at nang sumunod pang mga buwan ng pagsasama, doon ay biniyayaan si Laura at Ronald ng isang supling, bunga ng kanilang pagmamahalan.